Maagang gumising si Jepoy ng araw na yon. Hindi pa sumisikat ang araw, pero gising na siya sa maliit nilang sala, habang tahimik na umiinom ng kape. Sa labas ng bahay, naririnig niya ang tilaok ng manok at mahinang tahol ng aso ng kapitbahay. Nakatingin lang siya sa motor na nakaparada sa tapat ng kanilang bahay. Isa sa mga pinaghirapan niyang mabili matapos ang ilang taong pamamasada bilang delivery rider sa Maynila. Hindi man marangya ang buhay nila, pero masasabi niyang may narating na siya kahit papaano. Nakapagpatayo siya ng maliit na bahay para sa pamilya nila. Nakabili rin siya ng second hand na kotse na ginagamit nila kapag may emergency. Pero sa kabila ng lahat, parang hindi pa rin sapat. Anak, mag-almusal ka muna. Tawag ng kanyang ina na si Aling Susan mula sa kusina. Tumango si Jepoy sa kadahan-dahang lumapit sa mesa. Naroon rin ang ama niyang si Mang Estong, na tahimik na hinihimas ang masakit nitong tuhod. Simula nang ma-stroke ito, 2 taon na ang nakakalipas. Bihira na itong makapagtrabaho bilang karpintero. Kasunod namang umupo ang mga kapatid niyang sina Juliet, Jeric at Kaloy. Kailan nga ulit ang alis mo? Tanong ni Juliet habang nagsasandok ng sinangag. Sa makalawa na, sagot ni Jepoy. Biglang natahimik ang mesa. Alam nilang lahat na malaking bagay ang pag-alis ni Jepoy. Siya ang pangunahing inaasahan sa bahay. Kahit noon pa man, halos lahat ng gastusin ay siya na ang sumasalo. Tiisin mo muna roon, anak, ha? Mahinang sabi ni Aling Susan. Kapag nakaipon ka, baka mas gumanda na ang buhay natin. Napangiti si Jepoy, pero may bigat sa dibdib niya. Hindi naman niya talaga pangarap mga ibang bansa, pero pakiramdam niya, wala na siyang ibang choice. Lumalaki ang gastusin, may maintenance ang ama niya, may pinag-aaral na anak si Juliet, at halos walang permanenteng trabaho sina Jeric at Kaloy. Pag-ingatan niyo lang itong bahay, sabi niya habang tumitingin sa paligid. Pinaghirapan natin to. Oo naman kuya, mabilis na sagot ni Jeric. Kami na ang bahala rito. Ang kotse at ang motor, gamitin niyo lang kapag importante ha. Dagdag pa ni Jepoy. Huwag abusuhin. Tumawa si Kaloy. Kaala mo naman mamahalin ang sasakyan ni kuya. Ngumiti lang si Jepoy, kahit bahagyang nasaktan. Sanay na siya. Madalas biro lang sa iba ang mga bagay na pinaghihirapan niya ng sobra. Kinagabihan, mag-isa siyang naupo sa labas ng bahay. Pinagmamasdan niya ang mga ilaw ng mga bahay sa kanilang lugar habang iniisip kung tama ba ang magiging desisyon niya. Lumabas si Mang Estong at naupo sa tabi niya. Anak, mahinang tawag nito. Pasensya ka na kung maaga kang napagod sa buhay. Napangiti si Jepoy sa kaumiling. Wala yun, tay. Kung kaya ko lang sana, nanginginig na sabi ng matanda. Para naman sa atin lang lahat ng ito, tay. Tahimik silang dalawa. Alam ni Jepoy na hindi magiging madali ang buhay sa abroad. Marami na siyang narinig na kwento. Mga OFW na inaabuso, hindi pinapasweldo ng tama, at nalulubog sa utang. Pero pinipilit niyang maging matatag. Dahil para sa kanyang pamilya. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng kanyang pag-alis. Punong-puno ng tao ang airport, ngunit pakiramdam ni Jepoy ay nag-iisa siya. Mahigpit siyang niyakap ni Aling Susan habang umiiyak. Mag-iingat ka, anak, ha? Opo, inay. Pagdating mo roon, mag-message ka, ha? Sabi naman ni Juliet. Tumango siya. Bago siya tuluyang pumasok sa departure area, lumingon siya sa pamilya niya. Sa isip niya, lahat ng hirap ay kakayanin niya, basta't makita lamang niyang maayos at masaya ang mga ito balang araw. Hindi niya alam, yun na pala ang simula ng unti-unting pagkawala ng lahat ng pinaghirapan niya.
Mainit ang hangin ng unang bumaba si Jepoy sa bansang pupuntahan niya sa Middle East. Pakaramdam niya kaagad na parang may mabigat na bakal na nakapatong sa katawan niya dahil sa sobrang init ng paligid. Hindi tulad sa Pilipinas na kahit papaano ay may simoy ng hangin. Doon ay tila apoy ang sumasalubong sa kanya. Kasama niya ang ilang kapwa Pilipino habang sakay ng service papunta sa kanilang staff housing. Tahimik lang siya habang nakatanaw sa labas. Matataas na gusali, malalawak na kalsada, at mga ilaw na tila hindi nauubos. Pero sa kabila ng ganda ng nakikita niya, may kaba siyang hindi may paliwanag. Kinabukasan, agad siyang pinasok sa trabaho bilang maintenance worker sa isang malaking kumpanya. Mahaba ang oras ng trabaho. 6:00 ng umaga hanggang 7:00 ng gabi. Minsan, lampas pa nga roon kapag may kailangang tapusin. Sa unang linggo pa lang, namagana kaagad ang kamay niya sa kakabuhat at kakagawa ng mabibigat na trabaho. Madalas pa silang mapagalitan ng supervisor, kahit hindi naman nila kasalanan. "Faster! Faster!" sigaw nito, habang pawis na pawis si Jepoy sa ilalim ng matinding araw. Kahit halos manghina siya, wala siyang choice kung hindi magpatuloy. Tuwing gabi, pagbalik niya sa maliit nilang barracks, saka lamang niya nararamdaman ng sobrang pagod. 4 silang nagsisiksikan sa isang kwarto. May maliit na electric fan, pero hindi sapat laban sa init. Pero sa tuwing bubuksan niya ang cellphone niya at makikita ang mga message ng pamilya, pinipilit niyang lumaban. Nak, paubos na ang maintenance ng tatay mo. "Kuya, baka pwedeng makiram. May babayaran lang." "Anak, padagdagan sana ng padala. Tataas ang presyo ng bilihin." Halos araw-araw ay may hinihingi. Hindi naman sanay tumanggi si Jepoy. Kahit unang buwan pa lamang niya sa abroad, halos kalahati na kaagad ng sahod niya ang pinapadala sa Pilipinas. Ang natitira, sapat lang sa pagkain at kaunting load. Minsan habang kumakain sila ng instant noodles ng kasama niyang si Benji, napansin nitong puro padala si Jepoy. "Pre, magtira ka rin para sa sarili mo," sabi nito. Napangiti lang si Jepoy. "Okay lang, para naman sa pamilya ko eh." "Ganyan din ako noon," sagot ni Benji habang napapailing. "Pero matuto kang magtabi. Mahirap umasa na lagi ka nilang maiintindihan." Sumagot si Jepoy. Sa isip niya, iba naman ang pamilya niya. Lumipas ang ilang buwan. Isang gabi, habang nagpapahinga siya matapos ang overtime, tumawag si Jerry. "Kuya, pwede bang makahingi ng extra?" "Bakit?" "Nasira kasi ang cellphone ko eh. Kailangan ko sa racket." Napabuntong hininga si Jepoy. "Ay, wala na halos matira sa akin. Kahit konti lang kuya." Kahit labag sa loob niya, nagpadala pa rin siya. At makalipas ang ilang araw, si Kaloy naman ang tumawag. "Kuya, may nakaaway ako rito eh. Kailangan ko ng pera." "Ano na naman ang ginawa mo?" "Basta kailangan lang kuya." Natahimik si Jepoy bago muling pumayag. Unti-unti, napansin niyang parang hindi na nauubos ang problema sa bahay nila. Kapag may natatanggap silang pera, may bago na namang gastusin. Samantalang siya, halos hindi na makabili ng maayos na sapatos. Pudpud na ang gamit niya, pero tinitiis niya. Isang gabi, habang nakahiga sa barracks, hawak niya ang lumang litrato nilang pamilya. Nakangiti silang lahat doon sa harapan ng bahay na ipinundar niya. Napapikit siya habang pilit na nilalabanan ng lungkot at pagod. "Konti na lang," bulong niya sa sarili. "Gaganda rin ang buhay namin." Pero hindi niya alam, habang pinipilit niyang buuin ang pangarap nila mula sa malayo, unti-unti naman itong sinisira ng mga taong pinakamamahal niya. Mahigit 2 taon nang nagtatrabaho si Jepoy sa abroad. Sa loob ng panahong iyon, bihira siyang magreklamo kahit pa halos araw-araw siyang pagod at kulang sa tulog. Ang nasa isip lamang niya palagi
ay ang pamilya niyang naiwan sa Pilipinas. Sa bawat overtime na tinatanggap niya, iniisip niyang may madadagdag na pambili ng gamot ng kanyang ama o pandagdag ng gastusin sa bahay. Kahit minsan gusto niyang sumuko, pinipilit niyang kayanin. Pero habang abala siya sa pagtatrabaho, unti-unti namang nagbabago ang sitwasyon sa kanilang bahay. Isang hapon, tumawag si Aling Susan. Anak? Mahina nitong bungad. Bakit, Nay? Naisang lamo na namin yung motor. Biglang natahimik si Jepoy. Ha? Bakit po? Kailangan kasi ng pambayad ng utang ng kapatid mo. Tudubos hindi naman, anak. Napapikit si Jepoy habang hinihimas ang kanyang noo. Ilang buwan niyang pinag-ipunan ng motor na iyon noon. Ginagamit niya iyon sa pamamasada at delivery bago siya umalis. Bakit hindi niyo muna sinabi sa akin? Emergency kasi, anak. Hindi na nakapagsalita pa si Jepoy. Pagkababa ng tawag, napaupo na lamang siya sa gilid ng barracks habang nakatitig sa sahig. Masakit pero pinilit niyang intindihin. Pamilya niya yon. Makalipas ang ilang linggo, isa na namang tawag ang dumating. Kuya, bungad ni Jeric. May problema tayo. Ano na naman? Nabangga kasi ng konti yung kotse. Parang kinabahan si Jepoy. Anong nangyari? Si Kulay kasi ang gumagamit. Nasaan na ngayon ang kotse? Tahimik si Jeric sa kabilang linya. Naipasok muna sa talyer. Napahawak si Jepoy sa ulo niya. Magkano ang kailangan kung ganun? Mga nasa 30 siguro, kuya. Halos mawalan siya ng hininga. Halos isang buwan niyang sahod ang halagang iyon. Pero nagpadala pa rin siya. Habang tumatagal, napapansin niyang palaki ng palaki ang mga hinihingi ng pamilya niya. Kapag tumatanggi siya o nagsasabing kulang ang pera niya, tila sila pa ang nagtatampo. Laki naman ang kinikita mo dyan, kuya. Minsang sabi ni Kaloy sa tawag. Hindi madali rito, Kaloy. Pagod na sagot ni Jepoy. Di sana umuwi ka na lang. Tumahimik na lamang siya. Hindi niya masabi ang totoong kalagayan niya. Hindi niya kayang amining madalas noodles lamang ang inuulam niya para may maipadala sa kanila. Isang gabi, habang nasa trabaho, biglang nag-message si Juliet. Jepoy, huwag ka munang magalit, ha? Kinabahan kaagad si Jepoy. Ano yun, ate? Naibenta na pala ni Jeric yung motor. Parang biglang nanghina ang katawan niya. Ano? Kailangan rin kasi ng pambayad ng utang. Matagal bago nakasagot si Jepoy. Pakiramdam niya ay may mabigat na umampas sa kanyang dibdib. Hindi lang motor ang nawala. Kasama na noon ang ilang taon niyang pagod at pangarap. Agad niyang tinawagan si Jeric. Jeric, bakit mo ibinenta ang motor? Di ba'y sinanglalang ito? Kuya, para rin naman sa atin yon. Hindi man lang kayo nagsabi sa akin. Anong magagawa natin? Wala tayong pera. Napakuyom si Jepoy sa galit, pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Sa kabilang banda ng linya, narinig niya si Aling Susan. Anak, intindihin mo na lang muna. Unti-unting nanlamig ang pakiramdam niya. Parang wala nang halaga sa kanila ang mga pinaghihirapan niya. Pero mas pinili niyang manahimik dahil umaasa siyang maaayos pa ang lahat pag-uwi niya. Ilang buwan ang lumipas. Habang masayang nagbibilang si Jepoy ng nalalabi niyang kontrata bago makauwi, hindi niya alam na halos wala nang natitira sa mga naipuntar niya. At sa bawat tawag ng pamilya niya, mas lalo lang siyang nilulubog sa kasinungalingan. Bitbit ni Jepoy ang dalawang malalaking maleta habang dahan-dahan siyang naglalakad papalabas ng airport. Pagod ang katawan niya mula sa mahabang biyahe, pero may kakaibang saya sa dibdib niya. Baka lipas ang halos 3 taon, makakauwi na rin siya sa wakas. Habang hinihila niya ang maleta, hinahanap ng mga mata niya ang pamilya niya. Pero lumipas ang ilang minuto, wala pa rin siyang makita. Unti-unti siyang napakunot hanggang sa maya-maya, si Jeric lang ang dumating.
nakatsinelas at tila bagong gising pa. Kuya, pilit nitong ngiti. Napangiti rin si Jepoy kahit may konting kirot siyang naramdaman. Nasaan sila nanay? Sa bahay na. Medyo busy. Tahimik lang si Jepoy habang sinasakay ang gamit niya sa tricycle. Habang nasa biyahe, napansin niyang parang umiiwas sa usapan si Jeric. Hindi rin ito gaanong nagtatanong patungkol sa buhay niya abroad. Pagdating nila sa lugar nila, agad niyang napansin ang malaking pagbabago. Ang dating bagong pintura nilang bahay, kupas na at may mga bitak na sa dingding. Ang maliit nilang gate ay kalawangin na rin. Unti-unting bumigat ang dibdib niya. Pagpasok niya sa bakuran, agad siyang napalingon sa dating paradahan. Wala ang kanyang kotse. Wala rin ang kanyang motor. Parang biglang tumahimik ang paligid. Nasaan yung sasakyan? Mahina niyang tanong. Hindi kaagad sumagot si Jeric. Kuya, tungkol dun sa... Bago pa ito makapagsalita, lumabas si Aling Susan mula sa loob ng bahay. Anak! Umiiyak nitong tawag kay Jepoy. Baigpit siyang yumakap pabalik, pero hindi maalis ang tanong sa isip niya. Nay, nasaan po yung kotse ko? Biglang umiwas ng tingin ng matanda. Naisang na kasi anak. Parang may humigpit kaagad sa dibdib ni Jepoy. Hanggang ngayon, tahimik lang si Aling Susan. At yung motor? Talaga bang naibenta na, Nay? Napapikit si Jepoy. Pakiramdam niya, unti-unting bumabagsak ang lahat ng pagod at pangarap na kinapitan niya sa loob ng 3 taon. Pagpasok niya sa bahay, mas lalo siyang nanlumo. Luma na ang ilang gamit. Ang telebisyon na dati niyang binili ay wala na rin. Nasaan yung TV? Ginangshop na namin, kuya. Nasira kasi. Mabilis na sagot ni Kaloy habang abala sa kanyang cellphone. Napatingin si Jepoy sa kapatid. Napansin niyang may bago itong cellphone at tatuan na ang braso. Biglang may kung anong kumurot sa isip niya. May trabaho ka na ba? Tanong niya. Napailing lang si Kaloy. Wala pa, kuya eh. Napabuntong hininga si Jepoy. Kinagabihan, nagsalo-salo silang pamilya sa hapagkainan. Pero imbes na masayang kwentuhan, puro katahimikan lang ang bumabalot sa kanila. Hanggang sa hindi na nakatiis si Jepoy. Saan napunta ang lahat ng padala ko? Natahimik silang lahat. Hindi naman biro ang pinaghirapan ko doon. Sobrang hirap doon. Anak naman, mahinang sabi ni Aling Susan. Baka akala mo, kuya, doon lang mahirap. Mas mahirap ang buhay namin dito. Sambit ni Kaloy. Akala mo siguro, kuya, madali ang buhay dito, no? Napatingin si Jepoy. Hindi ko sinasabing madali. Pero bakit walang natira? Bakit naubos ang lahat ng mga gamit? Kulang naman kasi ang pinapadala mo eh. Sagot pa ni Kaloy. Natila siya pa ang galit. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Jepoy. Kulang? Sa loob ng 3 taon, halos sarili niya ang pinagkaitan niya. Tahimik siyang tumayo mula sa mesa. Walang sumunod sa kanya. Pumasok siya sa dati niyang kwarto at naupo sa gilid ng kama. Binuksan niya ang wallet niyang halos wala ng laman. Unti-unti siyang napaiyak. Hindi dahil sa pagod, kung hindi dahil pakiramdam niya. Habang ginagawa niya ang lahat para mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya, siya lang pala ang lumalabang mag-isa. Ilang araw matapos makauwi si Jepoy, nanatili siyang tahimik sa loob ng bahay. Madalas siyang magising ng madaling araw at maupo lang sa labas habang nakatitig sa kalsada. Hindi pa rin siya makapaniwala sa nadatnan niya. Ang mga bagay na minsan niyang pinagmamalaki, ang motor, ang kotse, at maging ang ilang mga appliances, lahat ng ito ay wala na. Pero higit pa roon, mas masakit para sa kanya ang pakiramdam na tila normal lamang iyon para sa pamilya niya. Parang walang nakakita kung gaano siyang nahirapan sa abroad. Isang umaga, habang nagkakape siya, may dumating na babae mula sa tindahan. Jepoy, nandiyan ka na pala? Sabi nito. Oo. Yung utang kasi ng nanay mo, baka pwede nang mabayaran kahit kalahati lang. Napakunot no siya. Utang?
Oo, halos 6 na buwan na rin. Parang unti-unting sumikip ang dibdib niya. Pagkaalis ng babae, agad niyang tinanong si Aling Susan. Nay, bakit may utang pa tayo? Napabuntong hininga ang matanda. Kinakapos kasi minsan, anak. Saan po napupunta ang padala ko? Tahimik lang si Aling Susan. Maya-maya, sumingit si Jeric habang nagbibihis. Kuya, hindi naman kasi sapat lagi. Napatawa si Jepoy pero walang saya. Sapat lagi. Jeric, halos lahat ng sahod ko pinapadala ko rito. Madami rin kasing gastusin dito eh. 3 kayo ditong mga kapatid ko. Pero kahit isa man lamang ba sa inyo, walang kayang tumulong? Biglang natahimik ang bahay. Hindi sanay ang pamilya niya na magsalita siya ng ganoon. Si Kaloy naman, nakasandal lang sa pintuan habang nagsa-cellphone. Si kuya talaga. Akala siguro madali ang buhay natin dito. Doon tuluyang napuno si Jepoy. Alam mo bang ilang beses akong nagkasakit doon? Nanginginig niyang sabi. Alam mo bang minsang tinapay lang ang kinakain ko para may maipadala ako dito? Tahimik si Kaloy, pero halata sa mukha nitong hindi pa rin siya lubos na maintindihan. Tumalikod si Jepoy at lumabas ng bahay. Naglakad siya ng naglakad hanggang sa makarating sa tabing dagat na madalas niyang puntahan noon kapag mabigat ang iniisip niya. Umupo siya sa buhanginan habang pinagmamasdan ng alon. Doon niya unang hinayaang lumabas lahat ng sakit na ilang taon niyang kinimkim. Hindi niya namalayang tumutulo na pala ang luha niya. Pagod na siya. Hindi lang sa trabaho, kung hindi sa pakiramdam na obligasyon niyang akuin ng lahat. Na kapag hindi siya nagbigay, parang masama siyang anak o kapatid. Habang nakatingin siya sa dagat, naalala niya ang sinabi ng kasama niyang si Benji noon sa abroad. Matuto kang magtira para sa sarili mo, pare. Ngayon niya lamang lubos na intindihan ang bagay na yon. Hindi niya napansin na habang tinutulungan niya ang kanyang pamilya, lalo naman silang nasasanay na may sasalo sa kanila. Hindi natutong tumayo, hindi natutong magsikap. At siya rin ang unti-unting nauubos. Kinagabihan, pag uwi niya sa bahay, nadatnan niyang nag-uusap ang mga kapatid niya. Jepoy, Tawag ni Juliet. baka naman pwedeng makahingi muna ng pang-enroll ni Lance. Napatingin si Jepoy sa kanya. Dati, hindi siya nagdadalawang isip na magbigay. Pero ngayon, may kung anong nagbago sa loob niya. Pasensya na ate. Mahinahon niyang sagot. Wala akong may bibigay ngayon. Biglang natahimik ang sala. Parang hindi makapaniwala ang lahat sa narinig. Kahit kaunti lang? Tanong nito. Umiling si Jepoy. Kailangan ko munang bumangon ulit. Nakita niyang bahagyang nag-iba ang tingin sa kanya ng mga kapatid niya. Parang siya pa ang naging masama. Pero sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, pinili ni Jepoy ang sarili niya. Hindi naging madali ang mga sumunod na araw para kay Jepoy. Matapos siyang tumangging magbigay ng pera, naging malamig ang pakikitungo sa kanya ng ilan niyang kapatid. Madalas siyang makarinig ng mga parinig habang nasa loob ng bahay. Dati naman galante siya. Simula nung umuwi parang nagbago na. Kaala mo naman ang dami niyang pera. Tahimik lang si Jepoy. Masakit marinig pero alam niyang kapag pinatulan niya pa, lalo lamang lalala ang gulo. Ayaw na rin niyang bumalik sa dating siya. Yung kahit ubos na, sige pa rin sa pagbibigay. Isang umaga, maaga siyang umalis ng bahay para maghanap ng trabaho dahil wala na siyang ipon. Napilitan siyang manghiram muna ng motor sa dati niyang kaibigan na si Omar. Pasensya na tol ha, sabi ni Omar habang iniabot ang susi. Ito lang ang maitutulong ko sa'yo eh. Malaki ang pasasalamat ni Jepoy. Ginamit niya iyon para mag-delivery rider. Kahit nakakapagod, tinis niya. Sanay naman siya sa hirap. Minsan, tirik ang araw. Minsan naman basang-basa siya sa ulan habang naghahatid ng order. Pero iba na ngayon. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, ang kinikita niya ay para na rin sa sarili niya.
Hindi man kalakihan, pero nagsimula siyang magtabi kahit paunti-unti. Isang gabi, nadating niya sa bahay sina Jeric at Kaloy na nagiinuman sa labas. "Kuya," tawag ni Kaloy, "baka naman may pangdagdag tayo dyan." Hindi na kaagad sumagot si Jepoy. Dahan-dahan niyang inilapag ang helmet bago tumingin sa dalawa. "Wala. Kahit konti lang, kuya. Hindi na ako magbibigay para sa bisyo nyo." Biglang natahimik si Kaloy. "Grabe ka naman. Hindi ako madamot. Hindi ako madamot." Mahinahon pero matigas na sagot ni Jepoy. "Napagod lang ako sa inyo." Lumabas si Aling Susan mula sa loob ng bahay nang marinig ang usapan na yon. Anak, kapatid mo pa rin sila. "Oo, Nay. Kapatid ko po sila. Kaya gusto kong matuto sila." Napatingin ang matanda sa kanya. Ngayon lang niya nakitang ganoon magsalita si Jepoy. Huminga siya ng malalim bago muling nagsalita. "Habang buhay na lamang ba silang aasa sa akin?" Tahimik ang lahat. Kahit ako napapagod din ako. Unti-unting namuha ang luha sa mga mata ni Aling Susan. "Pati ba naman pang inom nila? Sa akin pa iaasa?" Hindi naman namin sinasadya, anak. "Alam ko, Nay." Mahina niyang sagot. "Pero mali pa rin na hinahayaan natin sila." Kinabukasan, inipon niya ang kanyang pamilya sa maliit nilang sala. "May sasabihin ako." Seryoso niyang bungad. Tahimik silang nakatingin sa kanya. "Hindi na pwede yung dati." Napakunot ang noo ni Jeric. "Anong ibig mong sabihin, kuya?" "Kailangan nating matutong tumayo sa sarili nating mga paa." Isa-isa niyang tinignan ang mga kapatid niya. "Hindi ko nasasagutin ang mga utang na hindi ko naman ginamit o ginawa." Tahimik. "Hindi na rin ako magbibigay para sa luho at bisyo." Napayuko si Kaloy. "Kung gusto nating makaawan sa buhay, lahat dapat ay kikilos." Medyo uminit ang ulo ni Jeric. "So ano, magkanya-kanya na tayo?" "Hindi," sagot kaagad ni Jepoy. "Tutulong ako, pero hindi habang buhay ako lang. Dapat magtrabaho rin kayo." Walang sumagot. Hindi nila gusto ang naririnig nila. Pero alam nilang may punto si Jepoy. Makalipas ang ilang araw, nagulat si Jepoy nang makitang maagang gumising si Jeric. "Maghahanap ako ng trabaho, kuya." Mahina nitong sabi habang nagsusuot ng polo. Hindi kaagad nakapagsalita si Jepoy. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kaunting pag-asa. Hindi man mabilis ang pagbabago, pero alam niyang iyon ang tamang simula. Dahil minsan, ang tunay na pagmamahal sa pamilya ay hindi puro pagbibigay na lang. Minsan, kailangan mo ring turuan silang mabuhay nang hindi nakaasa sa'yo. Lumipas ang ilang buwan matapos maglatag ng hangganan si Jepoy sa kanyang pamilya. Hindi naging madali ang lahat sa umpisa. Madalas pa ring may tampuhan sa bahay. May mga pagkakataong tila gusto na namang bumalik ng mga kapatid niya sa dating nakasanayan. Ang umasa sa kanya kapag mayroong problema. Pero unti-unti, ang mga bagay ay nagsimulang magbago. Isang umaga, habang naghahanda si Jepoy para bumiyahe bilang delivery rider, naamoy niya ang nilutong pansit sa kusina. Paglabas niya, nakita niya si Juliet sa labas habang nagpapak ng mga pagkain sa maliit na lalagyan. "Ano yan, ate?" tanong niya. Magbebenta ako sa talyer saka sa terminal. Nahiyang sagot nito. Pangdagdag kita na rin. Hindi kaagad nakapagsalita si Jepoy. Ngayon lang niya nakita ang kapatid niyang nagsisikap ng kusa. Kinahapunan naman, dadatnan niyang pagod na pagod si Jeric pag-uwi. "Kamusta?" tanong niya. "Natanggap ako bilang helper sa construction," sagot nito habang umiinom ng tubig. Bahagyang napangiti si Jepoy. Hindi man kalakihan ang sweldo ng kapatid niya, pero malaking bagay na yon. Sapagkat nagsisimula na itong kumilos para sa sarili nito. Maging si Kaloy, unti-unti ring nagbago. Dahil wala nang nagbibigay ng pera sa kanya para sa barkada at bisyo. Napilitan itong umiwas sa dati niyang mga kasama. Madalas na lamang itong tumulong kay Mang Estong sa bahay o kaya sumama sa mga kapitbahay na namamasada ng tricycle.
Hindi perpekto ang pamilya nila. May mga pagkakataon pa rin nag-aaway sila patungkol sa pera at gastusin. Pero ngayon, hindi na lahat kay Jepoy nakaasa. Isang gabi, habang nagpapahinga siya sa labas ng bahay, dahan-dahang lumapit si Mang Estong at naupo sa tabi niya. Tahimik muna ang matanda bago nagsalita. "Anak, pasensya ka na ha." Napatingin si Jepoy. "Hinayaan namin ikaw lahat sumalo." Natahimik siya. "Akala namin noon, okay ka lang kasi hindi ka naman nagrereklamo." Napabuntong hininga si Jepoy habang nakatingin sa madilim na kalangitan. "Hindi ko rin kasi kayang tiisin kayo, Tay." "Pero nasaktan ka namin, anak." Hindi sumagot si Jepoy. Dahil totoo naman. Hindi man siya sinaktan physically, pero unti-unti namang napagod at naubos ang pagkatao niya sa kakabigay. Makalipas ang ilang araw, kinausap siya ni Aling Susan habang nagtitimpla ito ng kape. Galit ka ba sa amin, anak? Mahinang tanong nito. Napatingin siya sa ina. "Hindi, Nay." Parang ang layo mo na kasi sa amin. Ngumiti ng bahagya si Jepoy. "Hindi po ako lumalayo. Natuto lang akong magtira para sa sarili ko, Nay." Unti-unting napaluha si Aling Susan. Akala ko kasi noon, kapag tumutulong ka sa pamilya, kailangang ibigay mo ang lahat. Umiling si Jepoy. "Hindi po, Nay." Huminga siya ng malalim bago muling nagsalita. "Ang pagtulong, hindi ibig sabihin ubusin mo pati sarili mo." Tahimik na tumulo ang luha ng kanyang ina. Ngayon lang nito lubos na naintindihan ang bigat na matagal ng pasa ng kanyang anak. Kinabukasan, maagang nagising si Jepoy. Lumabas siya ng bahay habang hawak ang mainit na kape. Tahimik ang paligid. Naririnig lang ang walis ng kapitbahay at tilaok ng manok. Mula sa kinauupuan niya, nakita niyang abala si Juliet sa paghahanda ng ibinibenta nitong pagkain. Si Jeric naman ay nakauniporme na papasok sa trabaho, habang si Kaloy ay tumutulong kay Mang Estong sa pag-ayos ng bubong. Napangiti si Jepoy. Hindi man bumalik ang lahat ng nawala sa kanya, may isang bagay namang nabuo, isang pamilyang unti-unting natututong lumaban, nang hindi na lamang siya ang bumubuhat. Makalipas ang isang taon, marami nang nagbago sa buhay ni Jepoy at ng kanyang pamilya. Hindi pa rin sila mayaman. Hindi pa rin marangya ang buhay nila. Wala pa ring bagong kotse o motor na may pagmamalaki. Marami pa rin silang binabayarang utang at minsan kapos pa rin sa pang-araw-araw na gastusin. Pero sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, magaan na ang pakiramdam ni Jepoy tuwing umuwi siya ng bahay. Dahil hindi niya nadala-dalang mag-isa ang bigat ng buong pamilya. Patuloy pa rin siyang namamasada bilang delivery rider habang unti-unting nag-iipon para makabili muli ng sariling motor. Hindi man mabilis ang pagbangon, pero mas kampante siya ngayon dahil alam niyang hindi na nauubos kaagad ang kinikita niya. Si Juliet ay naging tuloy-tuloy sa pagbebenta ng pagkain. Maliit man ang kinikita, nakakatulong ito sa gastusin ng anak niya at sa bahay. Si Jeric naman ay regular ng helper sa construction. Madalas pagod ito pag-uwi, pero ngayon, naiintindihan na nito kung gaano kahirap kumita ng pera. Maging si Kaloy ay nagbago rin kahit paunti-unti. Nawasak man ang dating barkadahan niya, natuto naman siyang mahiya sa sarili at magsikap. Paminsan-minsan, sumasama na siya sa pasada ng tricycle ng kapitbahay para may sariling kita. Habang si Mang Estong at Aling Susan, mas naging maingat na sa paggastos at paghingi ng tulong kay Jepoy. Isang gabi, habang sabay-sabay silang naghahapunan, napansin ni Jepoy ang simpleng eksena sa harap niya. May tawanan, may kwentuhan, at higit sa lahat, wala nang sigawan patungkol sa pera. Biglang nagsalita si Aling Susan. Anak, salamat ha. Napatingin si Jepoy. Hindi dahil binuhay mo kami. Dugtong nito habang naiiyak. Kung hindi dahil tinuruan mo kaming mabuhay nang hindi nakaasa sa'yo, anak. Tahimik na napangiti si Jepoy. Ngayon niya lamang naramdaman na hindi nasayang ang lahat ng sakit at pagod na dinaanan niya. Dahil minsan,
Ang tunay na pagmamahal sa pamilya ay hindi lang puro pagbibigay, kung hindi pagtuturo rin sa kanila kung papaanong tumayo sa sarili nilang mga paa. At minsan, ang pagtatakda ng boundaries ay hindi pagiging madamot. Isa rin itong paraan ng pagmamahal para sa sarili at para sa mga taong gusto mong matutong lumaban sa buhay. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Hindi masamang tumulong sa pamilya, lalo na kung mahal mo sila. Ngunit kailangang matutunan ng bawat tao na magkaroon ng hangganan o boundaries. Dahil kapag sobra na ang pagbibigay at ikaw na lamang ang palaging sumasalo sa lahat ng problema, darating ang panahon na ikaw rin naman ang mauubos. Ipinakita ng kwento ni Jepoy na maraming OFW ang tahimik na nagsasakripisyo sa ibang bansa. Malayo sa pamilya, nagtitiis ng pagod, lungkot at hirap. Umaasang mapapabuti ang buhay ng kanilang mahal sa buhay. Ngunit kapag nasanay ang pamilya sa pag-aasa lamang, nawawala ang sipag, responsibilidad at pagpapahalaga sa pinaghirapan ng iba. Ang tunay na pagtulong ay hindi lang nagbibigay ng pera. Mas mahalaga ang pagtuturo sa pamilya na magsikap, maging responsable at matutong tumayo sa sarili nilang mga paa. Dahil sa huli, hindi pagdadamot ang pagpapahalaga sa sarili. Karapatan ng bawat tao na protektahan ang sarili nilang kinabukasan habang tumutulong sa iba. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga-saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.